So, heto na mga kaballers, LeBron James, done deal na talaga sa Golden State Warriors dahil dito. At ang balita patungkol sa talo nga ang OKC sa pag-trade kay Lu Dort. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shots. Well, kagabi nga mga kaballers, marami ang nagulat matapos magkaroon ng trade move ang OKC. Tinrade ng OKC si Lu Dort, ang kanilang massive defender, at ang nakuha nila sa 3-team trade ay 3 second round picks lamang. Napunta itong si Lu Dort sa Atlanta Hawks kasama itong si Ryan Nembhard, at ang nakuha naman ng Dallas ay itong number 1 overall pick last year na si Zaccharie Risacher. Pero sa ngayon, marami nagsasabi na talo ang OKC sa pag-trade nila dito kay Lu Dort. Dahil alam naman na isa itong si Lu Dort sa kumukumpleto ng Big 5 ng OKC. Siya ang master defender ng Thunder. Marami itong superstar na pinapahirapan. Ito ang kayang mag-shutdown ng massive scorer. Masasabi natin na kahit mayroon ng Thunder ng Alex Caruso, hindi ito kasing lakas ng impact ni Lu Dort. Kumbaga, isa din ito sa missing piece ng OKC. Kaya masasabi natin na mukhang talo ang OKC sa pagbitaw kay Lu Dort. Mahihirapan din kasi itong OKC na i-retain pa itong si Lu Dort dahil sa luxury tax second apron. Kaya talaga tinanggal nila itong si Lu Dort. Dagdag pa dyan ang kampante na ang OKC na mayroon silang defender na mas bata, itong si Cason Wallace. Naniniwala ang OKC na si Cason Wallace ang papalit sa posisyon nito. Kaya tinrade na ng tuluyan itong si Lu Dort. Pero masasabi natin na mukhang talo talaga dito ang OKC mga kaballers. Marami tong napatunayan sa OKC itong si Lu Dort. Sa ngayon nga, inanunsyo na nga po mga kaballers ng NBA na magdedesisyon na itong si LeBron within next 48 hours. Kaya masasabi natin na masasaksihan na natin kung ano talaga ang team na babagsakan nito. Kaya sa kalagitnaan ng pagdedesisyon nito ni LeBron James, tinaasan nga ng Warriors ang offer kay LeBron. Mas mataas pa ito kumpara sa Miami Heat, Cavaliers at Philadelphia 76ers. 2 years $30.8 million deal na magsisimula sa $15.1 million non-taxpayer mid-level exception ang offer ng Warriors kay LeBron. Ang Miami Heat, $7 to $8 million lang. Ang Philadelphia naman, 1-year veteran contract, $3.9 million. At ang Cavaliers naman, $6.1 million lang ang kaya nilang i-offer kay LeBron. Dahil sa dami ng player na nakuha nila, mabibigat din kasi ang mga player na kinuha nila. Isipin nyo mga kaballers, kahit hindi pera nakabase si LeBron, mas pipiliin pa rin neto yung mapapansin ang worth niya as a greatest player of all time. Isipin nyo mga kaballers, magre-retiro na siya, pero single digit contract lang ang lalaruan niya. Tapos, limitado pa ang paghawak niya ng bola dahil sa puro star player din ang kanyang kakampi na naghahabol ng greatness o fame. Kaya literal na hindi talaga papayag dito si LeBron. Sa Warriors, magiging master player siya. May good friends connection at hindi siya lilimitahan sa playing time kapag nag-i-struggle siya dahil isa siya sa magiging muka ng Warriors at main superstar din. Ilang laro din ang iti-televise ng NBA kaya puputok pa talaga ang pangalan dito ni LeBron. Isa na yan sa mga magiging rason kung bakit Warriors talaga ang pipiliin niya mga kaballers. Done deal na yan kung iisipin.